Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga muli sa bawat isa sa atin sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in ngayon sa himpilan ng New Gen FM 100.7 dito po sa Bayan ng Bulan, mga kapatid, at tayo rin po ay napapakinggan sa buong probinsya ng Sorsogon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagaanyaya po sa inyo na sa loob ng isang oras, tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Atin lamang pong ibukas ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan upang ang mga salita ng Diyos, mga espiritual na bagay, ay patuloy po na maging bahagi ng ating buhay, lalong-lalo na sa simula ng araw na ito, mga kapatid. Napakahalaga na ang salita ng Diyos ang maging pundasyon ng ating pananampalataya. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Good morning sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan at sa lahat ng nararating ng signal ng New Gen FM 100.7. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa mga tahanan na ngayon ay gising na ng napakaaga, bukas ang radyo habang pinapakinggan ang programang ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang mga bagay na ating pong ginagawa para sa Diyos ay hindi po kailanman mawawala ng kabuluhan. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at binabati din po natin ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, na kung saan meron tayong 3 congregation na pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng Barangay Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Sumayin niyo po ang kalakasang espiritual at patuloy na mag-alab ang ating pananampalataya at desire na magpagamit sa ating Panginoon. Ganon din ang ating congregation dyan sa Santa Remedios, Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy po kayo na palakasin at ang ating mga kapatid ay maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Ganon din ang ating congregation dito po sa Iquirino, Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Patuloy tayong maging masigasig sa paglilingkod sa Diyos, lalong-lalo na sa mga panahong ito na mas nalalapit na po ang pagbabalik ng Panginoon, na ito ay kanyang ipinangako. Mga kapatid, nung siya ay umakyat sa kalangitan, sinabi niya na ako'y paruroon upang ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan, at kapag ako'y nakapaghanda ng iyong kalalagyan, ako'y muling babalik, sabi ng Panginoon. So kung kaya habang naghihintay po tayo sa pangakong pagbabalik ng Panginoon, patuloy po tayong maglingkod ng may katapatan, gawin natin ng buong puso ang kalooban ng ating Panginoon at mag-akay tayo ng maraming mga tao upang dalhin natin sa paglilingkod sa Diyos. Yan po ay utos ng ating Panginoon. Humayo kayo, gawing alagad ang lahat ng bansa, at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So ang mga ganitong pagkilos, mga kapatid, ay tiyak natin na ang pagsama ng Diyos ay nasa atin. Victory report, mga kapatid, nung nakaraang Biyernes, last week, ay meron po tayong 10 na nabautismuhan sa pangalan po ng ating Panginoon. Last Friday po yun, mga kapatid. Mga bunga po ng ating ginanap na Apostolic Crusade dyan po sa Barangay Sumagungsong. Binabati ko po dyan lahat ng mga newly baptized, mga kapatid, dyan sa Barangay Sumagungsong. Mamayang alas 4 ng hapon, merong opening ng Bible study po dyan sa Maximo Family
kina Kuya Nick. Pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon at ang inyong buong pamilya at lahat ng mga kapitbahay, kamag-anak ninyo dyan na nakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid, at sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, maaaring yan ay prayer request, mga katanungan or testimonies or any concern na may kaugnayan sa inyong spiritual na buhay. Pwede po kayo mag-send ng message sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number mga kapatid. At sa ating pagpapatuloy, pagbati po sa ating mga kapatid dyan po sa lugar ng Barangay San Juan Daan, sina Nanay Alice Giocado and family, at lahat ng mga bautismado dyan sa pangalan ng Panginoon, sa inyong pamilya at sa inyong barangay, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Ganun din dyan sa lugar ng Daganas, sina Sister Agnes, Brother Jason, and the whole family at lahat ng mga kapatiran natin dyan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon mga kapatid. So, maging si Nanay Levy, Nanay Ida, dyan po sa lugar ng Hamurawon, pagpalain kayo ng Panginoon. May Bible study po tayo dyan sa Webes, alas 3 ng hapon sa Barangay Monte Calvario, sa tahanan ni Ate Kaling and Kuya Amon. Good morning po sa inyo dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Patuloy po tayo na magbukas ng puso upang paglingkuran ang Diyos mga kapatid. Ang ganitong paanyaya ay mayroong pakinabang na eternal, sapagkat ang buhay natin dito sa lupa ay matatapos. Subalit ang paglilingkod sa Diyos na ipinag-aanyaya po natin sa ating mga kababayan, ito po ay may eternal na benepisyo. Sa kabilang buhay mga kapatid, may pangako ang Panginoon na kung tayo'y maglilingkod sa Kanya mga kapatid dito sa lupa, ay may pangako ang Panginoon na matapos man ang buhay natin dito sa mundo, physically mga kapatid, matatapos po ang ating buhay. Subalit ang ating kaluluwa ay may pangakong kaligtasan mula sa Panginoon kung tayo ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. Good morning kay Sister Laura Gumban and Brother Edmond dyan po sa Barangay Lahong, Bulan, at sa inyong buong pamilya. Pagpalain po kayo ng Diyos at patuloy po na sumainyo ang biyaya ng ating Panginoon. At good morning kay Sister Josephine Donor Isibes. Good morning. Maging kay Mamay Eden Nabua. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Regine Chuji ng UPC Japan. Sister Regine at Sister Christine, mga kapatid natin dyan sa UPC Japan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Yuli Albao, good morning. From Dasmariñas Area F. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At ganoon din po ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At ang weekly na Bible study po dyan sa Barangay Biton, Magallanes ay patuloy po kayo na samahan ng ating Panginoon. Good morning kay Sister Angelita Liguro. I-bless po kayo ng Panginoon. At si Ate Maricho Albao sa Masbate, good morning po. Pagpalain ng Panginoon ang inyo pong family, mga kapatid. At sa ating pagpapatuloy, ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang ating mga schedule ng gawain. This week, balik na po tayo sa batch by batch, mga kapatid. Napaganda ng ating pagtitipon nung nakaraang linggo, first Sunday of the month of July, last Sunday, ay nagkatipon-tipon po tayo rito nung nakaraang linggo sa UPC Compound Iquirino, at muli ay punong-puno po yung ating bahay panambahan nung nakaraang linggo dito sa UPC Compound Iquirino, Bulan. And we have I think 25 newly visitors. So salamat sa ating Panginoon sa mga first time visitors na nakapiling po natin
last Sunday. Nawa ay magpatuloy po kayo sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Yamang alam po natin na sa kaluwalhatian ng Diyos lamang ang mga bagay na ating ipinag-aanyaya. Ngayong darating na schedule ng gawain, mga kapatid, balik na po tayo from Saturday and Sunday. Dito po sa Ikirino, ang ating pagsamba ay araw ng Sabado, alas 8 ng umaga this week, mga kapatid. At dyan sa Magsaysay, ang ating pagsamba dyan ay Sabado, alas 2 ng hapon. So, babalik na po tayo sa pang alas 2 dyan po sa Magsaysay para hindi po tayo gagabihin. At pag-araw naman po ng Linggo, dyan po tayo sa ating congregation sa Santa Remedios, Bulan, alas 7 ng umaga ang ating pong gawain sa darating na Linggo. Good morning kay Sister Mafe sa Riyadh, Saudi Arabia. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganda Sister Mirna sa Kuwait. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa bansang Kuwait. Maging si Brother JP Flores, good morning. Sister Evelyn Valencia Punsalan, good morning po sa inyo. Si Sir Ray Galo Sr. sa Makati, good morning. Sister Evelyn Acuña, good morning po sa inyo. At sa lahat ng mga regular viewers po natin, pakishare po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga upang patuloy pa po na marami ang maabot ng salita ng ating Panginoon. Good morning kay Brother Felipe Escresa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Salamat din sa ating technician dyan po sa New Gen FM Station 100.7 kay Sir Jason Gliponeo. Good morning. Thank you po sa pag-assist sa ating programa. Paki-update naman po mga kapatid kung kayo ay nakamonitor ngayon sa radyo, sa FM station ng New Gen FM. Kung malinaw po ang ating signal, yan, please inform me mga kapatid. Paki-comment na lang para malaman po natin kung malinaw po tayong napapakinggan sa radyo. Good morning kay Sister Milet Kaya ng Doha, Qatar. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging si Sister May Piñaranda sa Sabah, Malaysia. Good morning po. Lahat ng mga OFWs sa iba't ibang bansa na nagsasakripisyo para sa inyong pamilya, lahat ng mga sumusubaybay po sa atin dito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Annabel Dalag Lamo, good morning, watching from Villaba, Leyte. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Eloisa Liacuna, good morning po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay mananalangin upang hilingin natin ang patnubay po ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong harapan ngayong umaga at nagpapasalamat sa mga pagpapala mo at buhay at kalakasan, maging ang aming hininga, Panginoon, sa bawat umaga na kami nagigising, isang pagpapala na kailanman ay hindi namin mapapantayan o mababayaran ng mga bagay na material. Panginoon, kinikilala namin na ikaw lamang ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat namin paglingkuran para sa aming kaligtasan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin na samahan mo po kami kasama ng aming mga viewers online and our listeners on air. Sa programang ito ay patuloy kang mangusap sa puso at isipan ng aming pong mga kababayan. Ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, marahil may mga taga-subaybay po kami na may mga challenges ng kanilang buhay na kinakaharap. Patuloy mo silang palakasin upang maging matagumpay. Maging ang mga may taglay na karamdaman, patuloy mong pagkalooban ng kagalingan, Panginoon. Lahat ng mga may sakit na ngayon ay sumusubaybay sa programang ito, na sumasabay sa panalangin, may pananampalataya. Kilusin mo po sila, Panginoon. Ipagkaloob mo po ang kagalingan at kalakasan.
at magligtas ka ng maraming mga kaluluwa. Bunga ng pangangaral sa programang ito, patuloy kang tumawag ng mga tao upang kumilala sa iyo, pagsisihan ang kasalanan, talikuran ang lahat ng kalikuan at makamundong gawa, at maglingkod sa iyo sa pamamagitan ng mga paalaala at pangangaral na napapakinggan sa programang ito. I-bless mo rin po, Panginoon, ang station management, Panginoon. Ang management ng station ng Eugene FM na kung saan kinakasangkapan mo upang sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon ay mapakinggan ang programang ito at ang iyong banal na salita. Bless po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa ating programa. Salamat po sa Diyos. Ongoing po yung ating mga project sa pagpapagawa ng church, mga kapatid. So dito sa Iquirino, salamat sa mga kapatiran na patuloy pong nakikiisa sa ating pong pagpapagawa ng panambahan. At yan po ay mahirap-hirap mang itaguyod, ngunit salamat sa Panginoon sa kanyang pagkilos. Ang ating panambahan sa Magsaysay ay patuloy po natin na inuunti-unti. Ganon din po ang dito sa Iquirino. Praise the Lord. At sa lahat ng mga kalalakihan na nagbayanihan last Sunday para linisan yung ating lote para sa church, diyan po sa Villa Las Palmas, Subdivision Bulan, mga kapatid. Salamat sa mga nakiisa, mga tatay at mga young people na kalalakihan na nagtulong-tulong last Sunday para malinisan yung ating biniling lote para sa pagtatayuan ng panambahan diyan po sa sentro ng Bulan, mga kapatid. So, yan po ang ating ipinagpipray, na yung tatlo nating congregation na pinangangasiwaan ay mapatayuan natin ng panambahan, mga kapatid. Praise the Lord. So yan po ay dinideclare natin by faith, sapagkat ang Diyos ay kumikilos ayon lamang sa ating pananampalataya. Purihin ang Panginoon. At mamaya po ay babiyahe po kami. Mayroon po kaming meeting na mga pastor sa lugar po ng Donsol, Sorsogon. So, meron po kami doong pastors meeting mamayang alas 9 ng umaga. At ipinapaabot din natin yung pakikiramay sa pioneer pastor ng Bicol under United Pentecostal Church, si Pastor Rodolfo Saldivar. Siya ang kauna-unahang UPC pastor na nag-pioneer dito po sa Kabikulan. He is pastoring now in Ginubatan Church, UPC, Palanog Kamalig Church, UPC, at sa Anislag, Daraga. So, tatlo rin po ang kanyang pinagpapastoran, at siya rin po ang nag-pioneer sa Catanduanes United Pentecostal Church, na ngayon ay umuwi na sa piling ng Panginoon, si Pastor Rod Saldivar. Mamaya ay naandyan din po kami sa Lamay para kay Pastor Saldivar. Pinapaabot po in behalf of my family and the United Pentecostal Church
bulan ay pinapaabot po natin ang pakikiramay sa buong Saldivar family at maging sa congregation ng UPC Ginubatan, UPC Palanog Albay, Kamalig at Anislag sa paglisan ng inyo pong napakasipag na pastor na siyang unang nag-pioneer mga kapatid under United Pentecostal Church dito po sa buong Bicol. Purihin ang Panginoon mga kapatid, at sa pagkakataong ito tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. At buksan natin ang ating Biblia mga kapatid dito po sa aklat ng John chapter 16 verse 20. Kung meron ngayong mga kababayan tayo na nasa kadalamhatian, kalungkutan, nasa mga panahon ng kabiguan, ika nga. Alam niyo po, ang Panginoon ay laging may angkop na mensahe sa lahat ng sitwasyon ng buhay na mayroon tayo. Kung ikaw ay nasa pagpapala, may mensahe sa iyo ang Panginoon. Kung ikaw ay nasa pagsubok, may mensaheng available sa iyo ang Panginoon. Kung ikaw ay nasa kalumbayan, ay may mensahe sa iyo ang Panginoon. So lahat ng sitwasyon ng buhay natin, ikaw man ay nasa katagumpayan o kabiguan, ang Diyos ay laging may available na mensahe upang katagpuin ang ating sitwasyon at maging tugon sa ating pangangailangan. Dito po sa aklat ng John chapter 16 verse 20, Verily, verily, I say unto you that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice. And ye shall be sorrowful, but your sorrow shall turn into joy. A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. But as soon as she is delivered the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. And ye now therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy. Datapwat ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y mga lulumbay. Datapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalaala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. So our topic for this morning is entitled, Turning Your Sorrow into Joy. Turning your sorrow into joy. Praise the Lord. Mga kapatid, sa buhay na ito, ipinagpauna na po ng Panginoon sa mga mananampalataya that in this world, we shall have tribulation. Mga kapatid, ang mundong ito kasi mga kapatid ay hindi talaga ito ang ating tahanan. Hindi talaga ito ang ating permanenteng tahanan. Sapagkat ang buhay ng tao dito sa mundo ay lumilipas. Dumadaan lang tayo rito sa mundo. Ang iba nabubuhay ng 50 years, ang iba 60 years, ang iba 70, ang iba 80, ang iba ay 90, may umaabot ng 100, bihira na. Ang iba ay namamatay ng nasa middle age pa lamang, age of 40, pataas.
Ang iba naman, mas bata pang lumilipas. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang mundong ito, hindi talaga ito yung ating permanenteng kalagayan. Daanan lamang natin. We are just passing through. Pagkatapos ng ating temporaryong buhay dito sa lupa, merong ipinaghahanda ang Panginoon na lugar na kung saan walang hanggan. And I want you to know that heaven or hell, heaven and hell, mga kapatid, ay parehas po yun eternal. Ang impyerno po ay eternal, ang langit ay eternal. Yan po yung final destiny ng tao. Depende kung paano tayo nabuhay dito sa temporaryong buhay. Kung ikaw ay nabuhay sa kalayawan ng mundo, kasalanan, bisyo, lahat ng mga gawa ng laman ay sinundan mo at ipinamuhay mo. Pagkatapos ng buhay mo dito sa lupa, impyerno ang iyong final destination. Eternal yon. Subalit sa mga naglilingkod sa Panginoon, itinataguyod ang pananampalataya kahit may mga pag-uusig, kahit may mga kahirapan, may mga pag-alipusta, ngunit nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos. Pagkatapos ng ating buhay, yung physical natin dito sa mundo, lilipat tayo doon sa kabilang buhay which is eternal, ang kalangitan. Kaya ang langit at ang impyerno, parehas po yon eternal. Dahil yon ang patutunguhan ng ating kaluluwa because our soul is eternal, mga kapatid. Kaya dito sa lupa, kung tayo man ay may mga kapighatian, subalit naglilingkod tayo sa Diyos, hindi po tayo dapat na mangamba o malumbay because God, mga kapatid, can turn our sorrow into joy. Paano i-convert ng Panginoon ang ating kalumbayan patungo sa kagalakan? Kung tayo ay mananatili sa pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, we know that the joy of the Lord is our strength. Mga kapatid, kapag nagpapatuloy tayong lumakad sa kalooban ng Panginoon, it brings joy to our hearts, mga kapatid, despite of suffering, trials, persecution na ating nararanasan. Lahat ng ito, mga kapatid, ay ating malalagpasan, and even our sorrows will be turned into joy by the power of the Spirit of God, mga kapatid, that is in us. Siya yung tinatawag na mang-aaliw, dakilang mang-aaliw. Ang banal na presensya ng Panginoon, mga kapatid, ay tinatawag sa Bible na Great Comforter. Mga kapatid, dakilang mang-aaliw. Kaya sa mga nasa pagdadalamhati ngayon, tandaan po natin, siya pa rin ang Diyos sa panahon na tayo ay may mga suliranin. Hindi na babago ang katotohanan na tayo ay mahal ng Diyos despite of what we are going through. Ano man ang ating pinagdadaanan, hindi niyan kayang baguhin ang katotohanan na mahal tayo ng Panginoon at siya ay nagmamalasakit sa atin. Sabi nga po ni Apostol Pablo, kung tayo man ay may mga kapighatian ngayon na naglilingkod na tayo sa Diyos, ay mapalad tayo sapagkat nagiging kabahagi tayo ng mga hirap na dinanas ng Panginoong Hesukristo. So nagiging partaker tayo, mga kapatid, during the time that you are in pain and suffering, mga kapatid, and you are still serving the Lord, you become a partaker of the suffering of Jesus Christ. At hindi po yan dapat ikalungkot. Kung tayo ay may mga kapighatian at tiisin, alang-alang sa pagtataguyod natin sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, tayo ay nagiging partaker, nagiging kabahagi ng mga hirap ni Kristo. At kung tayo ay kabahagi ng mga hirap na dinanas ni Kristo, abay kasalo din tayo sa paghahari ng ating pong
Panginoon. Mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, kung tayo ay tagapagmana, makipagtiis tayo kay Kristo upang lumuwalhati tayong kasama ni Kristo. So, dapat magkaroon tayo ng proper understanding. Kung ano man ang ating pinagdadaanan, huwag nating ipagdamdam sa Panginoon, kundi bagkus tayo ay magpasalamat na tayo ay nagiging kabahagi ng mga hirap ni Kristo na tiniis upang tayo ay tubusin at abutin sa ating kalunos-lunos na kalagayan nung tayo ay naandun pa sa buhay ng makasalanan. Jesus Christ suffered, mga kapatid, in order for us to be free. He died, mga kapatid, in order for us to live. He became poor in order for us to be rich, mga kapatid. Yung mga suffering ni Jesus Christ para sa atin ay kahit papaano ay naiibsan kung tayo man ay may mga pasanin at mga tiisin alang-alang din naman sa paglilingkod natin sa Kanya. At ito ang tiyak, mga kapatid. Kung tayo man ay may mga painful na experiences sa Panginoon, merong mga sorrow, sabi ng Biblia, God will turn your sorrow into joy. In the book of Job, chapter 14, verse 1, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Ang tao daw na ipinanganak ng isang babae ay sa kaunting araw at puno ng kabagabagan. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ibig sabihin, sa mundong ito, ang buhay ng tao ay batbat ng kapighatian, mga kapatid. At hindi natin yan dapat na ipagtaka sapagkat hindi nga ang mundong ito ang ating final na tahanan. Merong inihahanda ang Diyos para sa atin, mga kapatid, na kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon, pagkatapos ng buhay na ito dito sa mundo, tayo ay lilipat sa pinakamagandang lugar na inihanda ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. To God be all the glory. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa ating pagtalakay. Ang Panginoon ay nagpauna na sa atin na ang tao daw na ipinanganak ng babae sa mundong ito ay konting mga araw at puno ng kabagabagan. Ang kagandahan naman sa Panginoon, sapagkat kahit sinabi niya na ang mundong ito sa buhay natin, ang buhay natin sa mundo ay may kabagabagan, but He promised that as long as we follow His instruction, mga kapatid, His will, He promised that He will never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. At para sa akin, sapat ng katiyakan yun. Kung may pinagdadaanan tayo na mga kapighatian, kung ang Panginoon naman ay nangakong kasama natin siya sa anumang ating pagdadaanan, yun ang pinaka-importante, mga kapatid. Hindi yung pinagdadaanan mo, kundi kung sino ang sumasama sa iyo sa pinagdadaanan mo. Yan ang pinakamahalaga doon, mga kapatid. At ang Panginoon ay nangako na sa ating pagdadaanang mga kapighatian, He will be with us. He will never leave us nor forsake us, mga kapatid. So, i-claim natin yan na pangako ng Panginoon because it is impossible for God to lie. Hindi siya magsisinungaling. Minsan may mga pagkakataon na inaakala natin na yung taong ito, kaibigan ko to, best friend ko to. Pero sa panahon na ikaw ay nasa kalumbayan, hindi mo siya maramdaman. Hindi mo siya makita, hindi mo mahagilap. Di ba may mga ganyan tayong mga experiences sa mundo, mga kapatid? Na may mga tao kang inaakalang maaasahan, masasandalan, pero sa panahon na kailangan mo sila, wala sila. Hindi sila magpaparamdam. Iiwan ka nila. Lalo na yung mga barkadahan sa bisyo, barkadahan sa mga makasanlibutang gawa, na sinasabi nila ang tunay na magkaibigan, walang iwanan. Mga kapatid, bakit yung nakulong dahil sa barkadahan, mga kapatid, nung siya ay nakulong,
dahil siya ay nadamay sa mga kaguluhan at mga maling gawa, ni isa doon sa mga kaibigan niya ay hindi siya naalala, mga kapatid. Kaya yung totoong samahan na walang iwanan, hindi po yung samahan sa inuman, hindi po yung barkadahan, mga kapatid na makasanlibutan. Ang totoong samahan na hindi tayo iiwan ay ang ating relasyon sa Panginoon, mga kapatid. Yan ang ating imintina. Yan ang ating i-maintain, yung ating good relationship sa Panginoon, because He promised that He will never leave you nor forsake you. Kung may tao man na nangako sa iyo ng ganyan, huwag mong seryosohin. Pero ang pangako ng Diyos, tunay po yan, na hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa mundong ito, maiksi lang ang buhay. Kaya i-maximize natin ang paggamit ng maiksing buhay na ito. Kapag ang ating tubig ay limitado sa bahay, pag merong water supply shortage, mga kapatid, ang ginagawa natin, minamaximize natin yung paggamit ng tubig. Kapag konti na lang ang iyong pera sa wallet, minamaximize mo paggamit. Talagang sinisinop mo. Kung ang buhay ng tao, sinabi ng Bible, na maigsi lang, abay, maging wise tayo sa paggamit ng buhay na ito. Huwag natin itong gamitin para magtanim ng galit at puot. Kung maigsi lang ang buhay mo, i-enjoy mo na sa pagsunod sa Panginoon. Dahil ang tunay na kaligayahan wala sa sanlibutan, wala sa makamundong gawa. Ang totoong kaligayahan ay nasa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Psalms chapter 30 verse 5, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Amen. Praise the Lord. Ang ganda ng talatang ito. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Kung ikaw man ay may mga pagtangis, may mga madilim na yugto ng buhay mo, sa bawat dilim ng gabi, mayroong umagang naghihintay. Mga kapatid, kung madilim man ang pinagdadaanan mo, kapatid, huwag mong isiping wala ng katapusan ang dilim na yan. Dahil lahat ng madilim na gabi ay nagtatapos pag sumikat na ang araw sa umaga. So ang Panginoon, mga kapatid, ay nakamasid sa atin. Ikaw ay nakaranas ng madilim na yugto ng iyong buhay, kapighatian, kalumbayan, kalungkutan. I tell you that if you follow the Lord Jesus Christ and serve Him according to His will, God can turn your sorrows into joy. Praise the Lord. Ecclesiastes chapter 11 verse 10, kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan ng iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. So, ilayo daw natin yung kapanglawan sa ating puso. Alam nyo, ang pagiging masaya, kailangan dinidesisyonan. May mga tao na nangangarap maging masaya, pero hindi naman nila dinidesisyonan na maging masaya sila. Hindi ka pwedeng maging masaya kung di mo pipiliin na maging masaya. Sapagkat alam nyo, mga kapatid, may mga tao sa mundong ito na pwede naman maging masaya. Pero pinipili nilang lagi na maging malungkot. Pagising pa lang sa umaga, nakadesisyon na sila na malungkot dapat sila. Mga kapatid, pwede namang magpatawad, pero pinipili nilang huwag magpatawad. Ayan. Pwede namang maging maligaya ang buhay, pero pinipili nilang manatili doon sa suffering. At ang pinaka-number 1 na nagpapalungkot sa buhay ng tao, mga kapatid, yung mga negatibong damdamin.
galit, puot. Wala naman pong tao may galit na masaya. At ito pa ang mahirap dyan, yung mga taong may galit sa puso, nadideceive sila, nadadaya sila, na akala nila ang ikaliligaya nila ay kapag nakapaghiganti sila sa taong kinagagalitan nila. Kaya usong-uso sa mundo ang paghihiganti. Dahil nadideceive sila ng kaaway na iniisip na kapag sila ay nakapaghiganti na, ay magiging maligaya na sila. Pero hindi. Tanungin nyo yung mga taong nakapatay dahil sa paghihiganti. Ngayon, nasa kulungan. Tanungin nyo kung masaya sila sa ginawa nila. Sasabihin nila, kung mauulit lang ang pagkakataon, hindi na nila gagawin yon. Kaya, piliin nating maging masaya, piliin nating magpatawad, piliin nating maging positibo sa madaling sabi. Huwag tayong pumanig doon sa mga negative feelings na yun lalo ang nagpapalumbay sa atin, nagpapabigat ng ating kalooban, na pwede naman pala tayong maging maligaya sa Panginoon. Ibigay mo sa Diyos ang iyong mga kalumbayan upang i-convert ito ng Panginoon into joy. When you give your sadness and sorrow to God, mga kapatid, that's the only time that your sorrow can be turned into joy. Hanggat inaalagaan mo lang yan, mga hinanakit mo at kapaitan, hindi yan pwedeng i-convert ng Diyos into joy. But once you surrender everything to God, mga kapatid, doon magsisimula na i-convert ng Panginoon yung mga kapighatian mo patungo sa kagalakan. Purihin ang Diyos. Jeremiah chapter 31 verse 13, kung magkagayoy magagalak ang dalaga sa sayawan at ang mga binata at ang matanda na magkakasama, sapagkat aking gagawing kagalakan ang kanilang pagluluksa at aking aaliwin sila at aking pagagalakin sila sa kanilang kapanglawan. Ayan, yun ang promise ng Panginoon. Na ikaw na nasa kapanglawan, pwede kang pagalakin ng Panginoon. Yan ay kung ibubukas mo ang iyong puso para sa Diyos at tayo ay magpakumbaba sa banal na kalooban at kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya sa mga nakikinig ngayong umaga, maaring iba-iba ang dahilan ng ating kalungkutan at kalumbayan sa buhay. Subalit, anuman ang naging dahilan ng ating mga kalumbayan, laging ang sagot ay ang Panginoong Hesus. He will be the one to turn our sorrows into joy. Pero conditional po yan. You need to surrender your life to Jesus. Everything na nasa inyong puso, lalo na yung mga negatibong bagay, mga kapatid, tandaan natin na ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Anumang bagay na ibinibigay sa Kanya ay may ginagawa siyang hindi pangkaraniwan. Nung binigay kay Jesus nung bata yung ilang pirasong tinapay at isda, binigay sa Panginoon, anong ginawa ng Panginoon? Binasbasan, pinagmilagruhan upang makakain ang mahigit 5,000 tao. Mga kapatid, anumang bagay na ibinibigay mo sa kamay ng Diyos, na maaaring yan ay suliranin, maaaring yan ay kapighatian. Kapag yan ay ibinigay mo sa Panginoon, may gagawin ang Diyos dyan. Pagbalik niyan sa iyo, mayroong daladalang pagpapala, mga kapatid, kapahingahan, kagalakan. Kaya kung iniisip mo na kung ano ang meron ka ay puro problema, bakit hindi mo ibigay sa Diyos yan? Kung alam mo naman na hindi mo kaya yung problema, huwag mo nang pasanin para hindi ka na humantong sa depression, anxiety, hanggang sa nauusol yung mga pagpapakamatay na yan ay mas malaking problema ang haharapin sa kabilang buhay. Bago ka pa humantong sa ganyang mga sitwasyon, bakit hindi mo ibigay sa Diyos yung mga kalumbayan mo sa buhay, kalungkutan, mga alalahanin
sapagkat siya ay higit na nagmamalasakit sa ating pong mga buhay. Purihin ang Panginoon. Galatians chapter 5 verse 22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ito yon mga kapatid. Pag tayo ay puspos ng Espiritu ng Diyos, mayroong tinatawag na fruit of the Spirit. Amen. Ang magdidetermine kung tayo ay malago sa pananampalataya is not the gift of the Spirit, but the fruit of the Spirit. Kasi kung papag-aaralan natin, yung Corinthian church, ay mga gifted po sila. Pero mga carnal naman, yung mga nasa Corinto, mga kapatid. The fruit of the Spirit is the determining factor whether you are spiritually malago o mature spiritually. Hindi po yung gift of the Spirit ang magsasabi na ikaw ay malago sa pananampalataya. Dahil may mga taong talagang gifted kahit hindi sila spiritually okay. Kagaya ng Corinthian Church, mga kapatid, mga gifted sila. Pero sila naman yung number 1 na nire-rebuke ni Apostol Pablo, mga kapatid. Kaya pag binasa nyo yung epistles, may mga paalaala po ang Panginoon o si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sapagkat kahit sila ay mga gifted, nandun sa kanila yung gift of the Spirit, pero wala silang fruit of the Spirit. Ang magpapatunay na tayo ay malagong Kristiyano ay ang fruit of the Spirit. Siyam po yan. At kabilang sa bunga ng Espiritu Santo ay ang kagalakan. Joy. Amen. So, ibig sabihin, the only way that God can turn your sorrow into joy is when you are filled with the Holy Ghost. Kapag ikaw ay puspos ng Espiritu ng Panginoon, the Holy Spirit that is in you, mga kapatid, brings joy into your life. Sapagkat ang kagalakan ay isa sa siyam na bunga ng banal na Espiritu. So mga kapatid, nawa ay naunawaan niyo po ngayong umaga ang ating pinag-aralan entitled Turning Your Sorrows into Joy. Nawa anuman ang inyong mga suliranin, nakatulong po ang paksa na ito. Piliin niyong maglingkod sa Diyos. Mamamalayan niyo na lang yung kalungkutan ay unti-unting ikino-convert ng Panginoon sa kagalakan. Maaring nariyan pa rin yung problema, pero yung the way we handle the situation, tinuturuan tayo dyan ng ating Panginoon. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang dito lang muna ang ating pagtalakay. Nawa ay pinagpala po kayo at may napulot tayo na ikatitibay, ikalalakas ng ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong katapatan, sa iyong mensahe na ngayong umaga ay alam po naming naging kasangkapan mo upang katagpuin ang pangailangan ng aming mga taga-subaybay. Dalangin po namin o Diyos na pagpalain mo lahat ng nakinig ngayong umaga at nawa makarelate sa mensaheng ito ang marami naming taga-subaybay at patuloy nilang madama ang iyong kapangyarihan, kagalakan sa kanilang buhay. Lord, we pray na anuman ang kanilang mga kalumbayan, gawin mo itong kagalakan sa bawat isa. Panginoon, sa paglapit namin sa iyo, we believe that you